Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa 32 linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at special na intensyon ni Teresa Ferrer and family, Marisa Bailit, Eleanor P. Dangay, Ariel G. Colorado, para sa biyaya ng buhay ni Alexandra Mandalihan at Patrick Renz Sardelia, para sa mabilisang paggaling ni Rowena Ignacio, safe travels ni John Paul Edwards, at para sa mga kaluluwa ni Wilfredo at Jose Pelobello, Fermina Lardin, Rosario at Ernesto Hornada, Eugenia Pascual, Corazon Torres, Kimberly Bundan, Erwin Reydanis, Catalino Sarmiento, Jerome Reyes, Reynaldo Salonga, Francila Antonio, Angelo Isaac, Jose at Adoracion Canonizado, Joey Lacanlayo, Villarina Bermania at Felisa Catagay. Tumitingin ang Diyos sa taong taus-pusong naghahandog ng kanyang sarili, tulad ng balo sa Ebanghelyo na nagbigay ng lahat ng mayroon siya sa kabila ng kanyang matinding karukhaan. Tunay ngang wala sa hirap o yaman ang pagbibigay kundi ito'y nasa puso. Tulad ni Kristo, maging mapagbigay nawa tayo ng taus-puso na walang hinihintay na anumang kapalit bilang panimula po ng kasalukuyan. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo nasa 32 linggo sa karaniwang panahon. At upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ng iyong iligtas. Kaawaan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang idayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ibinahagi ng balo ang huling makakain nila ng kanyang anak, sa propeta ng Diyos na si Elias. Dahil sa taus-pusong pagbabahagi ito, sa gitna ng kanyang karukhaan, pinagpala at di naman siya pinabayaan ng kapal. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta. At nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot na ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo iyaong langis sa tapayan. Hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos na Elias at sila'y kumain. Sa Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan. At hindi natuyo ang langis sa tisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang laging Panginoon, panig na naaapi ang Diyos ng ito. May pagkain ng handa sa namabutihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabibot. Isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililina. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, kaiba sa ibang mga pari, si Jesucristo ay minsan lamang nag-alay para sa kapatawaran ng kasalanan, sapagkat ang kanyang inihain ay ang kanyang sarili. Darating siyang muli sa wakas ng hindi upang maghain muli ng alay, kundi upang iligtas ang lahat ng naghihintay sa kanya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon nga sa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iyo'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay
mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siya napakita. Ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inhandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga nagsisintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Diyos, magsitayo po ang lahat. Mapaladang mga dukha na kami, Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Kayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga iskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pangdangal sa mga piging. Inuubos nila ang mga kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang na hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo niya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung ako po'y nasa seminaryo, meron po kaming tinatawag po na pilgrimage walk. Ang pilgrimage walk po na iyon, maglalakad po kami mula Bulacan hanggang Manaoag, Pangasinan. Nadala-dala lang po lamang yung aming damit. Sa daan po, manghihingi po kami ng pagkain, makikiusap, maghahanap ng matitirhan, kung saan man yon. At hindi po kami kailangang magsabi na kami seminarista. Sinasabi na po namin na kami po ay isang namamanata. So natatandaan ko po din, that was 2013 of March. Mainit. Naglakad po kami, nagsimula po kami sa Malolos, Bulacan.
ng alas 6 ng umaga. So, naglakad po kami, nakarating po kami ng Pampanga, nakadaan po kami ng isang bakery. That was, tanghalian na po yun. At nangingi po ako sa bakery ng pagkain kasi gutom na po kami. At nirecheck po ako ng tendera doon. Sabi ng tendera, kuya, ang taba-taba mo, maghanap ka ng trabaho. Magbanat ka ng boto, huwag ka humingi. So sige lang po, nagpatuloy kami. At tanda ko po, dumating po kami ng San Fernando Cathedral ng alas 6 ng gabi. Gutom, pagod, masakit yung paa. At nabuhayan po ako ng pag-asa kasi San Fernando Cathedral may pagkain sa simbahan. So pumunta po kami sa konbento, nanghingi po kami ng pagkain doon. Kasama ko yung isang Chinese brother ko po. Tapos kinausap ko yung caretaker. Sabi ng caretaker, ay wala po kaming pagkain ngayon kasi day off ng mga pare. Wala po sila dito. So, ito ako ngayon, gutom, napagod. So, namupo ako sa bench doon sa labas ng katedral. Nag-iisip, papapatuloy ko pa ba ito? Nasa Pampanga pa lang ako. Nasa Pampanga pa lang kami. May Tarlac pa, tapos may Pangasinan pa. Malayo-layo din ng lalakarin. Saan kami titira? Anong kakainin namin? Yun yung iniisip ko that time. Tapos kung may isang babaeng lumapit sa akin, nasa bench po ako doon na umupo. Sabi niya, pwede pa kita makausap. Sabi ko po, sige po. Sabi ko, alinin ko na lang yung sarili ko. Alinin ko na lang yung gutom ko para makalimutan ko siya. So, kinausap ko ng babae. Sinabi niya sa akin, sabi ko, ano po bang trabaho niyo? Sabi niya, ako isang pulubi dito sa katedral. Araw-araw nanghihingi ako ng pagkain kasi ay ako isang balo. Yung asawa ko namatay na, wala kaming bahay. So araw-araw ako nanghihingi dito at dito rin ako natutulog sa daan. Tapos usap-usap po kami. Hanggang sa dumating yung point na nagtanong po siya, kumain ka na ba? Sabi ko, hindi pa po, since tanghalian pa. Hindi pa po ako kumain. Tandang-tanda ko po, dumukot po siya sa isang plastic na bitbit niya. At kinuha niya po yung isang Hansel na biscuit. Yellow po yung kulay. Tandang-tanda ko yung that time. Yellow ang kulay at ibinigay po sa amin. Sa aming dalawa na kasama ko. Isang pouch lang po, apat siguro yung nabilog ng laman. Naturog po yung puso ko. Tinanong ko siya, paano po kayo? Kasi baka hapunan niyo rin po yan. Kasi hiningi niya rin eh. Sabi niya, huwag ka mag-alala anak. Ang Diyos ay mapagbigay. Ay hindi niya ako pababayaan. At that time po, indeed, God is a very generous God. Napagtanto ko po na ang Diyos ay nasa amin. Kahit po naghihirap kami, kahit nagugutom kami, may Diyos pa rin at nandyan siya na nagbigay po ng pagkain sa amin. So ngayon po, sa Ebanghelyo po natin narinig, sinasabi ni Jesus na kailangan po tayo maging bukas palad, mapagbigay. Ano po ba ang naidudulot po ng isang mapagbigay na tao? Ano po ang naidudulot na kabutihan nito sa atin? Nagdudulot po ito ng kasiyahan, pagpapagaling, pag-asa. Nagdudulot po ng kapayapaan ng isip. Nung ako po ay nasa seminary, 9 years po na gugugulin. Ang hirap minsan. Minsan nandun na sa stage na gusto ko na mag-give up. Pero binabalikan ko po yung moment na yon na ang moment na yon na nag-meet kami, na nagtagpo kami ni nanay sa San Fernando at nagbigay po siya sa akin ng pag-asa. Nagbigay po siya sa akin ng hope na kaya ko to. Na kaya ko to. Nagbigay po siya sa akin na natapos ko po yung pilgrimage ng 5 araw at 4 na gabi na paglalakad. Yung ganong epekto sa akin na yung simpleng Hansel na biscuit lang po yun. Wala po siyang binigay na malaking pera kasi pulubi din po siya. Balo din po siya. Mahirap din po siya. Pero yung isang Hansel biscuit na yun, tandang-tanda ko, nagbigay sa akin ng lakas para lumaban, para magsumikap, para magpatuloy sa paglalakad, para magpatuloy at matapos yung seminary formation. Sa inyo din po, isipin natin, sino po ba nagbibigay ng lakas sa atin araw-araw? Hindi naman po ibig sabihin na pera lang po ang ibibigay natin at nare-receive natin. Meron din pong mga bagay na nakapagpapalakas sa atin, hindi lang po pera.
So nagdudulot po ito ng pag-asa sa akin. Nagdulot po siya ng lakas. At nung ako po yung nagtatrabaho sa hospital, sabi po ng mga doktor, yung madali po daw gumaling yung taong, yung may sakit sa hospital, madali po silang gumaling pag may mga bisita sila, pag may nagbibisita sa kanila. So kahit po yung presence po natin ay yung nagbibigay po tayo ng presence sa iba ay nakapagpapagaling din po. Kaya po, inaanyayahan po tayo maging bukas loob, maging isang mapagbigay na tao. At paano po natin gagawin yon? Paano tayo maging isang mapagbigay na tao? Ang ating pong huwaran ay isang dukhang balo. Nagbigay po siya ng buo, ng tapat, ng may pananalig. Kahit wala na po siya. Imagine, nagbigay po siya ng 2 kusing. Pwede naman po isa lang, kasi isa din naman, mahirap din ako so isa lang muna. Pwede naman pong ganon. Pero nagbigay po siya ng 2. Kumbaga po nagbigay po siya ng 2 kamay niya. Hindi lang yung isang kamay open, yung isa sarado. Nagbigay po siya ng buo. Katulad din po sa atin, dapat kung magbigay po tayo buo, hindi naman po yan sa malaking halaga, kundi kung bukal po sa ating isip at puso at may pagmamahal doon sa pagbibigay natin. Sapat na po yun. Saka yung salapi po na sinasabi dito, yeah, it's a symbol of money, pero hindi lang po naman money ang pwede nating ibigay. Pwede po nating ibigay yung ating talento, yung ating mga skills, talents po, yung ating lakas, yung ating presence, yung minsan, yung yakap lang, yung minsan, andito ako, sumusuporta sa iyo. Moral support, ika nga. Hindi na naman financial. Basta nandoon po tayo, nandoon yung presensya natin. Katulad po ng, for example, ng mga choir natin dito na ang gagaling po ng mga boses nila. Kaya naman pong magmisa ng walang choir, pero mas nakakapagbigay po ng buhay sa atin kung andyan sila. Mas napapaganda po at nagbibigay buhay sa ating liturhiya pag may kumakanta. Di pa po na-inspire po tayo sa mga magagandang boses po nila. Hindi po naman sila nagbibigay lang ng pera, kundi yung kanilang talent, yung mga boses nila. Yung presensya niyo po dito, di ba? Parang namang nakakalungkot lang na si ate lang po yung mag-isa dito nagsisimba at ako pa rin nag-homily dito. Mas maganda po yung medyo marami, nakakabigay po ng lakas sa atin na parang sinasabi na kaya-kaya natin labanan yung pandemic na ito. Kaya po inaanyayahan po tayo ng Diyos na maging bukas palad po, mapagbigay, na tingnan po natin yung mga taong nagbigay sa atin at ano po yung epekto sa atin. At tayo din po ay kailangan, may pananagutan po na magbigay. Kasi po yung Diyos, sabi nga po sa second reading, ibinigay niya po yung sarili niya. Ibinigay ni Jesus yung sarili niya, namatay po siya para sa atin. At siya po yung Diyos na nagbigay sa atin ng grasya araw-araw, ng siksik, liglig at umaapo na grasya. Nawa po yung ugaliin natin mapagbigay, maging mapagbigay at maging bukas palad, lalo na po sa mga nangangailangan. Kasi po, pag tayo ay nagbigay, umuusbong po yung pag-ibig. The fruit of our generosity is love. And pag tayo po ay nagbigay, para na po natin na-fulfill yung commandment, yung pinakamahalagang utos ng Diyos, na mahalin ang Diyos at mahalin ng kapwa. Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanao sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo,
sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hangad ng Diyos, tulad niya, na tayo'y magbahagi ng bukal sa ating mga puso. Dumulog tayo sa Ama nang tayo'y mabiyayaan ng pusong katulad ng sa Kanya. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pastor ng simbahan, patuloy nawa silang maging bukas sa kanilang taus-pusong paglilingkod upang lubos silang makapagbigay ng kanilang sarili sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, maghangad, mag-isip at kumilos nawa sila ayon sa utos ng Diyos upang maging ganap ang kanilang pagbibigay sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Para sa ating lahat na dumaranas ng pagsubok ngayong panahon ng pandemya, makabangon nawa tayo sa paghihirap at pagdurusang hatid ng salot na COVID-19 sa pamamagitan ng ating pagtutulungan at pagbibigayan. Manalangin tayo. Para sa mga social workers at overseas Filipino workers, matamo nawa nila ang biyaya mula sa mabuti at mapagpalang Diyos. Manalangin tayo. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa nila ang pagmamahal ni Jesus sa pamamagitan ng mga taong laging handang dumamay. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Mapagpala naming Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong mga anak. Matutunawa kami magbahagian, lalo na ngayong panahon ng pandemya, nang sa gayon madama naming tunay na ikay na sa aming piling, kasama ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsirkula po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid o paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan
pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito, upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo din, sa Diyos ng iyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtagang magkaroon ng gabi at araw, hindi ng tagilid at tagulan. Ikaw ang umubog sa tao bilang iyong kawangis. Sa mapagkakatiwala ang mga siwa sa taigdig. Ikaw ang ngayong pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa na mga anghel nagsisawat ng papuring sa iyo, na walang pa sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalag na ng kamalanan at sa pamagitan ng Espiritu may banal na mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Tinayo po. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at Huling Kristo ay mapapulad sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling aking mga simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ng Bartolome naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kanunagan. Kaawaan mo pag-itapatan kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng siya na kanyang tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiunaw namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
nating Ama, ang Diyos nating mapagkaling. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliwas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakayod sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
iyo po ang lahat. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban namin kanyang tinigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mag-isip po muna po para sa ibang paalala. Simula po ngayong araw na to, bukod po sa alas 9 ng umaga na misa natin, ay magkakaroon na po tayo ng misa sa hapon sa ganap po na alas 5. Uulitin ko po, simula po sa araw na ito, bukod po sa misa natin ng alas 9 ng umaga, ay magkakaroon na po tayo ng misa sa ganap na ikalima ng hapon. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Ang pasalamat tayo sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.